Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Muli, tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, mga kaibigan, eto po mangungutang po ang ating bansa ng trilyong piso, no? Pero hindi naman po yung kabuang budget for 2026 ang uutangin ng bansa. Kasi yun po yung pagkakaintindi ko nung binabasa ko ang balita diyan sa Abante, no? Mukhang may paliwanag po ang ating Executive Secretary na si Ralph Recto, no? Pero trilyon pa rin eh. Buti sana kung uutangin lang milyon eh. Pero malaki pa rin po, no? Kasi malaki po ang deficit ng ating bansa pagdating sa budget. At ganun din po si SP, si Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tulfo tinukuran o di kaya kinampihan po ang Pangulong Ferdinand Marcos sa pagbito nito sa 92.5 billion pesos na parte ng unprogrammed appropriations, no? Mukhang sinabi nila tama naman ang ginawa ng Pangulo. Okay, so muli shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin yung sinabi po ni Secretary tuloy, ni Executive Secretary Ralph Recto na kung saan sinasabi niya na mangungutang po tayo. Mangungutang ang gobyernong Marcos ng 1.6 something trillion pesos. Probably sa national, yung mga nagpapautang sa national level or sa labas ng bansa. Probably kung saan makakautang, alam naman natin minsan, no, yung sa kaisipan natin diyan sa World Bank o whatever. Pero yan pong 1.6 trillion na yan, ayan po yung deficit. Yan po yung kakulangan ng kabuang pondo para sa 2026. Di po ba inaprubahan ng Pangulo ang 6.793 trillion pesos na budget ngayong 2026, no? Ang sabi ni Recto, kulang. Hindi tayo umabot sa mga collection ng taxes o sa revenue ng mga GOCC, yung mga government-owned controlled companies at yung mga nakolektang buwis para mapondohan yung inaprubahan na 6.7 trillion pesos na budget for 2026. So malaki po, no, 1.693 trillion ang uutangin. So ang nakalap lang na pondo is almost 5 trillion lang. No? Kulang eh. 5.1 ganon, no? O 4. Magkano ba? 6.7 minus 1.6. So ang mga nakalap lang 5.1 trillion pesos. No, yun lang yung nakolekta na revenue ng pamahalaan, no? Lahat na yan kung saan kumikita ang pamahalaan. So saan uutangin yan? Siguro sa mga national, mga nagpapautang tulad ng, for example lang yung Asian Development Bank o anumanan pwedeng saan mangutang ang ating gobyerno. So uutang na naman, madadagdagan na naman ang utang ng Pilipinas. No, as of December 2025, ang utang na yata ng Pilipinas ay nasa 16 trillion na. Tapos dadagdag na naman tong 1.6. So 17.6 trillion na. Oh. Pero meron naman pong napababalita mga kababayan na nakakabayad naman tayo ng utang in a national level. Siguro yung utang sa mga bangko sa atin nababayaran naman po ng
ating gobyerno. Hindi natin alam kung yung principal o yung interest ang binabayad. Di ba? Kaya hirap po tayo eh. Sa bagay, hindi lang naman ng bansang Pilipinas ang may malaking utang. Dito rin po sa Amerika, no, laki rin ng pagkakautang nito sa international level. So, wag ang nakakaano lang tayo kasi ang hirap ng buhay, no? Meron pa nga diyan, no, merong mga grupo tulad ng Makabayan, no, yung grupong Gabriela ni Sara Elago nagpro-propose po ng panukalang batas na tanggalin na ang 12% extended value added tax. Nakakabigat po 'yan sa bulsa ng mamamayang Pilipino, lalo na yung mga hindi naman kalakihan ng mga kita, mga nandun sa entry level lang ang sahod, no? At maski na yung mga nag-OFW din po, hirap din po sila, no? Ang taling makaapod lang niya, ibat-ibat na yan ay yung mga super rich. No, hindi lang naman po si Sara Elago, yung kanyang party list ang nananawagan diyan, kundi yung dati pong talunang senador, no, si Luke Espiritu. No, kayo po ba dapat bang tanggalin yung ibat? O kung tinanggal nyo yan, so mababawasan ng revenue source ng gobyerno. Lalo baka lalong mag-deficit. Pero yun nga lang, sa kasamaang palad, kulang po ang revenue na nakolekta noong 2025. Ayon po yung sa pagkakaintindi ko dyan sa balita ng Abante, na 1.6 plus trillion pesos ang uutangin ng ating gobyernong Marcos. So kung saan man uutangin yan, bahala na. Pero tataas ang ating utang level. Okay? So ganun din po mga kababayan, itong dalawang senador na ito na si Senate President Tito Soto at si Erwin Tulfo ay umayon po. Nag-agree po sila sa ginawa ng Pangulo na ibito yung 92.5 billion pesos sa loob ng unprogrammed appropriations diyan po sa budget, no? Isa po diyan sa nakapaloob sa budget na yan ay ang 80 billion mahigit na programa dati ng SAGIP, yung Special Assistance for Government Infrastructures and Projects. SAGIP ang tawag nila. So wala na po yan, no? Sabi nga po ni Representative Suansing, tinanggal niyan kasi yan po yung nakikita nila na isa sa mga pinagmumulan ng korupsyon, no? Kukuha kunwari o halimbawa, hindi kunwari. Halimbawa, may isang mambabatas na mayroong proyektong flood control di umano. Ang gagawin lang niya, magpre-present siya ng ganitong mga bids ng project. Titignan naman yan kung ano, sasabihin, o sige, legit naman ito, kinakailangan. Bibigyan siya ng pondo. Kaso hindi kasama sa pondo niya yon na hiningi. Kumbaga parang immediate. Ang gagawin, kukunin yung pera sa unprogrammed appropriations through that program SAGIP. Kung inaprubahan na yan, halimbawa, magkano budget mo dyan? O meron po kasi kinakailangan lang, maikli lang naman tong tulay na to, mga 10 bilyon. O, bibigyan siya ng 10 bilyon. Kalaunan, makita mo, wala. Ghost project pala, kundi gumawa lang ng paraan para makapagnakaw. So wala na po yun ngayon sa 2026. At sinasabi rin ni Micaela Swansing na marami ng safeguards ngayon dyan. Kailangang ima-manage po yan. Kailangan talaga, since sinimulan nyo na yan, tapusin nyo na. Kailangan may follow through. Yun ang problema eh. Ningas kugon lang eh. Hanggang simula lang. Wala yung hanggang katapusan. So titignan natin yan mga kababayan. No? Ang sabi lang ni Tito Soto, tama naman po ang ginawa ng Pangulo. Inayos ng BICAM at sinisiguro ng Pangulo na magiging malinis ang paggamit, maging maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Which is I agree naman, no? Biruin nyo, it's about time na merong tumindig sa korupsyon na ito. Ang inaantay lang natin ay talagang makulong yung mga totoong mga magnanakaw. So far ngayon, disappointed tayo, no? Na tulad ng iba, pero iris pariris, no? Malay natin sa mga darating na araw bago matapos ang administrasyong Marcos, merong makukulong na mga big time na mga politikong sangkot dyan sa mga korupsyon. Okay, ang sabi naman ni Erwin Tulfo, mabuti ang ginawa ng Pangulo, pero ang pinagtataka niya pa rin, bakit kasi meron pa ring amount na 290 plus billion na nakapaloob pa rin sa
unprogrammed appropriations. Kung siya lang ang masusunod, sabi ni Tulfo sa aking pagkakaintindi sa balita na yan, dapat wala ng unprogrammed appropriations. Para naman po, hindi mawala na, no? Unti-unting mawala sa kaisipan ng tao o yung pagdududa na meron pa ring korupsyon. Na kumbaga, sinasabi nga ng iba, sinasabi ng mga makakaliwang grupo, mga progressive group, pampalubag loob lang. Pampalubag loob lang ng Pangulong Marcos ang 92.5 billion kasi nabusisi, kasi nakita. Pero pag hindi daw nakita yon, hindi napansin, patuloy ang program appropriations, patuloy ang nakawan. Well, it is what it is, no, sa mga makabayan black. Buti naman may nakapansin. Buti naman may umalma o ginawa ng action. Ano pa gusto ninyo? No? Unti-untiin natin. Itong mga umaayaw sa program appropriations tulad ko, kailangan mabantayan natin yan. Ayaw natin ng korupsyon kahit na sino pa. No? Yung mga nagmamalinis dyan, mamaya kayo pala ang korap. Ang magandang tignan na lang natin dito, tulad ng sinasabi ni Erwin Tulfo, atin pong yung ipagpatuloy ang pagmamanman, ang pag-usisa sa paggastos ng pera ng kaban ng bayan ngayong 2026. It's about time somebody has to stand up, and actually somebody had stand up. Yun nga lang, hindi kinakailangan iiwanan na yan after that. Kailangan ipagpatuloy ang paglaban sa korupsyon. Kailangan, kung pwedeng i-micromanage ang paggastos ng pera ng gobyerno, lahat sila sinasabi nila dapat ilagay sa transparency portal ng kanilang mga bawat departamento yung mga proyekto at gastos nila, which is good. At least makikita natin tulad sa DPWH. O ito, may transparency portal na kami. Ito yung aming proyekto sa isang lugar. Ito ang gagastusin. Ganito ang simula. Ganito ang katapusan. Ayun. Tapos papakita ng mga picture. O tapos i-verify dapat nung taga doon. No, lalo na yung mga LGUs dyan. Sila ang mag-approve ako kung katanggap-tanggap yung proyekto. Para walang masabing ghost project or substandard. Kasi tinanggal yan nung panahon ni Digong. Na sa provincial level, sa LGU ang nag-a-approve ng proyekto at nag-a-approve kung karapat-dapat o tapos ng proyekto. Diyan nagsimula ang pagnanakaw sa panahon ni Digong na lalong lumala dahil tinanggal niya yung kapangyarihan na yon. Okay, pero ang masama naman diyan mamaya, bagsak naman ng korupsyon diyan sa LGU level. Di po ba? So itong si SP Soto at si Erwin Tulfo nag-agree po sa ginawang pagbito ng Pangulo sa unprogrammed appropriation na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos. No, dapat nga dyan, ang budget lang dyan 100 billion lang Kasi 593 yan Ang total niyan 593. Ano nakalagay dyan? Tokis. Sabi ni Micaela Swansing, yun daw pong foreign funded projects yung FFP, tingnan natin. Let's find out. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.